Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Ritual sa salamin. Welcome to Sitio Bangungot, ang channel na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kababalaghan mula sa mga totoong taong nagpapadala ng kanig-kaniya nilang mga nakakatakot na karanasan. Mula sa mga kwentong multo, engkanto, maligno at iba pa na siguradong magpapatindig sa inyong mga balahibo. At syempre narito naman ang inyong lingkod upang ihatid sa inyo ang mga kwentong ito katulad na lamang ng karanasang ipinadala sa atin ngayon ng ating letter sender na tawagin na lang daw natin sa pangalang Marco. Para sa pag-ibig, kaya mo bang gumawa ng isang bagay na ni sa panaginip ay hindi mo maiisip na gagawin mo? Huwag na nating patagalin pa. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang kwento ni Marco. Magandang araw sa inyo, Sir Jupiter. Matagal na akong nakikinig sa mga kwento dito sa channel niyo. Ito ang nagtulak sa akin para ikwento rin itong nakakatakot na karanasan ko. Mga ilang taon na rin ang nakalipas. Ako si Marco. 20 years old ako nang maging kami ng babaeng halos 1 taon ko ring niligawan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Isa. Umpisa pa lang ng relasyon namin ni Isa, nagkagulatan na kami nang malaman naming pareho pala ang birthday ko sa mismong araw ng death anniversary ng nanay niya, which is February 14. Dahil doon, simula nang maging kami, ay hindi ko naranasang i-celebrate ng masaya ang birthday ko kapag kasama siya. Palagi kasi siyang nagluluksa. Palaging malungkot tuwing sasapit ang araw na yon. Bilang boyfriend, nilawakan ko na lang ang pag-intindi. Wala naman kako akong magagawa dahil nanay niya yun eh. Ang ginagawa ko na lang noon, palagi kong sinasamahan si Isa sa bahay nila kapag sasapit ang araw na yun. Mag-isa na lang din kasi siya sa buhay magmula nang mamatay ang nanay niya. Hindi naman kasi importante sa akin ang celebration. Ayos na sa akin yung magkasama kami. Naiintindihin ko din kasing sobrang close talaga nila ng nanay niya noong nabubuhay pa ito. Ang sabi pa nga ni Isa sa akin, ito lang daw kasi ang nagtaguyod sa kanila pagkatapos silang iwan ng tatay niya noon. Wala pong malapit na kamag-anak si Isa. Halos lahat daw nasa probinsya. At hindi rin naman daw siya close sa mga yon, kaya pinili niyang magstay sa lugar namin kahit wala siyang kasama. Sa
Sa tuwing sasapit ang death anniversary ng nanay niya, meron pong isang matandang babaeng palaging dumadalaw kina Isa para magdasal. Uso kasi sa amin yung nagkakaroon ng padasal para sa mga namayapa tuwing sasapit niya ang araw ng kamatayan nila. Una pa lang, hindi ko na gusto ang matandang yun. Hindi ko alam noong una kung ako lang ba o may kakaiba talaga dun sa matanda. Nasanay na lang din ako na palagi siyang dumadalaw kay Isa dahil ang sabi ng girlfriend ko ay malapit na kaibigan din daw ito ng nanay niya. Umabot ng 5 taon yung relasyon namin ni Isa na wala namang nagiging malalang problema. Meron pa pong mga araw na doon na ako nakikitulog sa bahay niya at ayos lang naman siya sa ganung setup. Pero meron pong maliit na kwarto doon sa bahay nila na ayaw ni Isa na pasukin ko. Palagi yung nakakandado sa ilang taon naming relasyon. Kahit isang beses lang ay hindi niya talaga ako pinagbigyan pumasok doon. Pinagtalunan na nga namin yun, Sir Jupiter. Hindi ko alam pero may humahatak talaga sa akin para sumilip sa kwartong yun. Kahit nung una ko pa lang yung makita. Pero talagang ayaw niya akong papasukin kaya ipinagsawalang bahala ko na lang kaysa lumaki pa ang pagtatalo namin. Hanggang sa sumapit ang 25th birthday ko, Sir Jupiter. Katulad ng nakasanayan, doon ko piniling gugulin ang buong araw ko kina Isa para makasama ko siya hanggang sa inabot na ako ng gabi sa kanila. Hindi na ako umuwi noon. Wala na rin kasing masakyan pa uwi dahil halos wala nang dumadaang tricycle o jeep sa lugar nila kapag ganung oras. Kaya sa bahay na lang niya ako nakitulog. Maaga kaming natulog noon, Sir Jupiter. Balak pa kasi naming bisitahin yung puntod ng nanay ni Isa kinabukasan. Pero nung mga bandang hating gabi, bigla na lang akong naalimpungatan kasi nakakaramdam ako ng sakit ng tiyan. Wala sa tabi ko si Isa noon. Naisip ko nga baka nag-CR din, kaya lumabas ako ng kwarto. Dediretso na sana ako sa banyo nang makita ko pong bukas yung ilaw dun sa loob ng maliit na kwartong yun na ayaw pabuksan sa akin ni Isa. Medyo na-curious agad ako dahil first time kong nakitang nakabukas yun. Pumunta ako sa may tapat ng pintuan tapos nakiramdam ako. May naririnig kasi akong parang mga nagbubulungan sa loob noon. Maya-maya, sumilip ako dun sa may siwang ng pinto. Dun na nanlaki ang mga mata ko, Sir Jupiter. Nakita ko kasi yung napakaraming may sinding kandilang itim na nasa sahig ng kwarto tapos nakapalibot doon kay Isa at doon sa matandang babaeng yun na nagdadasal tuwing death anniversary ng nanay niya. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila pero para sa akin, hindi yun padasal eh. Para na kasi silang nag-uorasyon. Para silang may mga sinasambit na katagang hindi naman pamilyar sa akin. Parang mga sinuunang salita o kaya lengguwahe ng matatandang babaylan noon na napapanood ko sa TV. Lalo akong kinilabutan. Ramdam ko pong nagsitayuan yung mga balahibo ko nang makita kong ginagawa nila yun sa harap ng napakalaking salamin na sobrang luma na nahuhulaan kong Antigona.
Napakarami na kasing nakabalot doong sapot ng gagamba. Pero kung titingnang maigi, maganda pa rin naman yun kung wala lang yung parang mga mansang nakadikit sa mismong salamin. Talagang napatitig ako doon, Sir Jupiter. Inaalam ko rin kasi kung ano ba ang ginagawa ng dalawa doon. Hanggang sa hindi nagtagal, may nakita ako sa loob ng salaming yun. Isa pong image ng babaeng umiiyak na kahit medyo malabo, ay sigurado akong kamukha yun ni Isa. Para akong natuyuan ng laway sa mga nakita ko kaya hindi ako makagalaw, Sir Jupiter. Hanggang sa narinig ko na lang kung tinatawag ni Isa ang pangalan ko. Doon lang ako natauhan. Balak ko pa nga sanang tumakbo kasi takot na takot talaga ako ng mga oras na yon. Ang sama rin kasi bigla ng tinging ipinukol sa akin nung matanda. Kung nakakamatay nga lang ang tingin, baka pumlakda na ako sa harapan nila. Kung hindi nga lang talaga ako pinigilan ni Isa, baka kumaripas na talaga ako palabas ng bahay nila. Gulong-gulo at takot na takot ako. Paulit-ulit ko pong tinitigan yung malaking salamin pero nandun pa rin talaga yung imahin ng babaeng nakita ko kanina. Tapos this time, mas malinaw na. Todo paliwanag sa akin si Isa noon. Ang sabi niya sa akin, yung babaeng nakita ko raw sa loob ng salamin, kaluluwa pala ng kapatid niya. Gulat na gulat ako nang malamang may kapatid pala siya at ang masama pa doon, ayon pa rin kay Isa, ito raw ang pumatay sa nanay nila. Tinangka daw kasi nung kapatid niyang lasunin noon yung nanay nila, kaya lang ay nahuli yun kaagad ni Isa, kaya napigilan niya yun nung una. Hanggang sa nagkaroon daw ng pagtatalo sa pamilya nila, pero pinagbigyan pa rin daw ng nanay nila ng isa pang pagkakataon ang kapatid niya, kahit na muntik na siyang patayin nito. Kaya muli pa pong naulit ang pagtatangka nito sa buhay ng nanay nila. At sa pangalawang pagkakataong yun, kahit na iisang beses lang siyang pumalya sa pagbabantay sa nanay nila, nagtagumpay pa rin ang kapatid niya. Wala daw siyang nagawa kasi nakita niya na lang daw yung nanay nila na may tama na ng bala sa tagiliran. Nakita niya din daw sa tabi nito yung kapatid niyang babae na may hawak daw pong baril, pero wala na ring buhay. Nagbaril daw sa sariling bibig kaya tumagos ang bala sa bungo nito. Ang sabi ni Isa, dahil daw sa inggit kaya nagawa ng kapatid niya yun. Bata pa lang daw kasi sila, kumpetensya na ang turing nito sa kanya. Siya kasi ang paboritong anak, habang ang kapatid niyang yun na mas matanda naman sa kanya, lagi raw pong iniid sa puwera ng nanay nila. Matigas daw kasi ang ulo nun, utak rebelde raw, kaya palaging napapagalitan. Kung ano-ano raw pong kalokohan ang ginagawa nito, mapansin lang ng nanay nila. Pero hanggang sa huli, ay si Isa pa rin ang nag-iisa nitong paboritong anak. Pero ang sabi sa akin ni Isa, Sir Jupiter, hindi raw dahilan yun para patayin ng ate niya ang nanay nila. Kaya hindi niya ito mapapatawad.
Dapat daw talaga itong maparusahan sa ginawa niyang kasalanan at hindi raw siya sang-ayon sa ganung kabilis lang nitong pagkamatay. Kaya nagpatulong daw siya dun sa matandang may alam daw sa mga karunungang itim. Ito raw ang nagkulong sa kaluluwa ng kapatid niya doon sa loob ng salamin na magdadala dito sa isang lugar papunta sa kadiliman. Kaya nga tuwing death anniversary ng nanay niya para daw hindi makatakas yung kaluluwa ng kapatid niya doon sa kulungang yun, niriritwalan nila ulit yung salamin. Nang malaman ko yun, sinubukan ko pa pong kumbinsihin si Isa na itigil na ang ginagawa niya sa kapatid niya, Sir Jupiter. Baka kasi kung ano ring maging balik sa kanya kapag pinagpatuloy niya. Pero ayaw talagang makinig ni Isa. Bigla na lang siyang nag-hysterical noon tapos pinagbabato ako ng kung anumang mga bagay na madampot niya. Ang sabi niya pa sa akin, ito lang daw yung bagay na kaya niyang gawin para ipaghiganti yung nanay nila. Kaya't bakit ko raw siya pinipigilan? Makipagtulungan na lang daw ako kung talagang mahal ko siya. Yun ang unang pagkakataong nakita ko siyang ganun, Sir Jupiter. Kaya talagang gulat na gulat ako. Parang hindi ko na nga siya kilala eh. Parang bigla siyang naging ibang tao sa paningin ko. Ang sabi ko, hayaan na lang nila ako kasi ayoko talagang sumali sa pinaggagawa nila. Hindi kasi talaga kaya ng konsensya ko yun, pero lalo pong nag-hysterical si Isa. Dito na niya ako pinagbantaang isasali niya raw ako sa galit niya kapag hindi daw ako nakipagtulungan. Pero tumanggi pa rin ako kaya nung gabi ring yun, pinalayas niya ako sa bahay niya. Nakipaghiwalay siya sa akin noon at hinayaan ko na siya, Sir Jupiter. Kahit hindi madaling bumitiw sa relasyon namin, sinang-ayunan ko na lang siya. Hindi ko kasi talaga kaya ang hinihingi niya sa akin. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo, Sir Jupiter, wala na akong komunikasyon kay Isa. Hindi na ulit kami nagkita o nagpalitan man lang ng text o tawag. Ang akala ko nga rin noon, ayos na ang lahat at tapos na ang anumang namamagitan sa aming dalawa. Haaminin ko kahit papaano, nalulungkot ako at namimiss ko ang girlfriend ko. Pero hindi ko talaga kasi kayang konsintihin siya. Kaya naisip kong mas maigi na rin niyang ganun ang mangyari. Kaya lang, Sir Jupiter, hindi pa rin pala doon matatapos ang lahat. Noong 3 linggo matapos kaming maghiwalay ni Isa, doon na rin ako nagsimulang makaramdam ng kung ano-ano. Madalas akong nakakarinig ng boses na bumubulong sa tenga ko na hindi ko naman maintindihan kung ano. Basta nakakarindi yun. Para akong nababaliw sa tuwing naririnig ko yun. May mga times pong dumudugo pa ang tenga ko kapag bumubulong sa akin ang boses na parang galing pa sa ilalim ng lupa. Gusto raw nila akong saktan. Kahit natatakot ako, nilalakasan ko na lang noon ang loob ko. Sarili ko lang din kasi yung malalapitan ko ng mga oras na yon. Matagal na kasi akong bumukod kina nanay at ayoko silang idamay sa problema ko. Marami rin akong trabahong maiiwan kapag lumuwas ako papuntang Cebu noon, kaya mas pinili ko na lang natatagan yung loob ko.
Hindi ko rin naman kayang sabihin sa mga kaibigan ko ang nangyayari sa akin kasi natatakot ako na baka hindi sila maniwala at pagtawanan lang ako. Sir Jupiter, madalas na rin akong nakakaramdam noon na para pong may nakatingin sa akin, lalo na kapag mag-isa lang ako sa apartment ko. Naramdaman ko rin yung biglaang pananakit ng ilang bahagi ng katawan ko, lalo na yung bandang batok. Para pong may nakapasan sa akin lagi, kaya pagod na pagod ako palagi noon, lalo na tuwing umuuwi ako galing trabaho. Marami din pong nagsasabi na napakalaki raw ng ipinayat ko, pero hindi ko lang pinapansin yung mga sinasabi nila tungkol sa akin. Wala rin naman kasing silbi yung pagpunta ko sa mga klinik dahil wala naman silang nakikitang sakit o anumang sintomas sa katawan ko, kaya ako na ang gumawa ng paraan para hanapan ng solusyon ang problema ko. Buong maghapon ako noong naghanap ng makakatulong sa akin. Talagang naglaan ako ng mga araw para doon. Nag-research ako sa internet, social media at kung ano-ano pang websites noon. Kaya kahit papaano naman, nakakatulong yung ibang impormasyong nakukuha ko. Habang lumilipas yung mga araw, Sir Jupiter, palala ng palala yung mga nangyayari sa akin na parang kaunting maling galaw ko lang, mababaliw na ako. Nagiging agresibo yung mga nakikita at naririnig ko. Hindi lang panunukso yung mga nangyayari sa akin, kundi pananakit na rin. Meron kasing time na puyat at pagod ako galing trabaho, kaya diretso na akong natulog sa loob ng kwarto ko. Pero hindi ako makatulog dahil sa mga bumubulong sa tenga ko. Tapos nagising na lang ako na may sugat o pasa na ako sa buong katawan. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga yon, pero ang tanging alam ko lang, may kinalaman si Isa sa mga nangyayari sa akin. Kaya hindi ko maiwasang madismaya, malungkot at matakot. Hindi ko akalaing may itinatagong ganung ugali si Isa. Ilang buwan pa ang lumipas, Sir Jupiter, para na nila akong dinadala sa impyerno dahil sa mga nangyayari sa akin. May mga time pong nananaginip akong nasa isa raw akong dagat-dagatang apoy, tapos nasusunog ang balat at mga laman ko sa katawan hanggang buto. Natatakot man ako noon na baka isang araw hindi na ako magising. Wala akong magawa kundi manalig lang sa Diyos Ama at lakasan ang loob ko. Hindi lang bulong, pagpaparamdam at pananakit ang nararanasan ko, kung hindi iba't iba pa pong bagay ang mas ikinakatakot ko. Inuubo na kasi ako ng dugo noon at talagang namumula na din yung mga mata ko dahil sa sobrang init na para akong tinutupok ng apoy kahit gising ako. Namumutla na rin yung buo kong katawan kaya wala na akong mapagpilian kundi sabihin sa isa kong katrabaho yung mga nangyayari sa akin itong mga nagdaang linggo. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Valerie. Sa awa naman ng Diyos, pinaniwalaan niya ako. Si Valerie ang tumulong sa akin, Sir Jupiter. Ang sabi niya nga madalas daw mangyari ang mga ganyan sa probinsya nila. Kaya sadyang nabigla daw siya sa narinig dahil isa na raw ako sa mga nabiktima ng itim na padasal. Tinulungan ako ni Valerie na makahanap ng albularyo o espiritistang kayang tulungan ako.
Meron daw kakilala yung pamilya nila, kaya hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa. Gustong-gusto ko na pong bumalik sa dati yung buhay ko, kaya kahit gaano kalayong lugar, talagang pinuntahan ko na. Bumiyahe ako noon kasama yung nakababatang pinsan ko na pinilit ko nga lang pong sumama sa akin noon. Maayos naman yung naging biyahe namin. Sakto nga kasi may sasakyan agad papunta sa lugar na sinasabi ni Valerie. Tahimik naman lahat ng pasahero sa biyahe pero hindi ko maiwasang matakot. Kasi kahit doon ay nasusundan pa rin ako ng mga kakampi ni Isa. Bumubulong ito na wag daw akong tumuloy kasi may gagawin daw silang masama sa akin. Ilang beses na ganun pa yung narinig ko. Palakas na ng palakas yung mga boses pero parang ako lang talaga yung nakakarinig ng lahat ng yun. Napahawak na ako sa tenga ko sa sobrang sakit. Tinatanong ako ng pinsan ko kung ano raw bang nangyari at bakit dumudugo yung tenga ko. Pero hindi ko na sinabi yung dahilan kasi baka ikatakot niya lang at buti na lang talaga. Nung pagkababa namin sa sasakyan ay tumigil na rin yung mga bumubulong sa akin. Mabilis naman kaming nakarating dun sa bahay ng matandang albularyo. Sadyang nakakatakot nga lang yung itsura niya dahil na rin siguro sa mga kakaibang kwintas at pulseras nito na mukhang pangil o mga batong makinang. Umupo na kami tapos pinahiganan niya ako sa isang papag. Noong una, nag-aalangan pa akong sumunod. Pero no choice na ako at talagang desperado na kaya sinunod ko na lang yung inutos sa akin ng matandang albularyo. Kumuha siya ng batya na may lamang tubig tapos parang binulungan niya ito. Itinapat niya yung kandila doon sa may batya at pinaluha yun sa tubig. Hindi naman nagtagal. May nabubuo pong hugis doon na parang 2 babae. Dito ko na nakumpirmang sila Isa nga ang may kagagawan kung bakit nagkakaganon ako. Ikinuwento ko lahat ng nangyari sa matanda, simula umpisa. At ang sabi niya naman, marami na daw siyang nagamot na katulad kong dinadasalan sa itim na pamamaraan. Hinawakan ng matanda yung ulo ko tapos parang may ibinubulong siya ulit. Hanggang sa unti-unti pong nandilim ang paningin ko kaya hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari. Nagising lang akong uhaw na uhaw at parang napakalayo ng tinakbo ko. Nakita ko naman yung matanda at ang pinsan ko sa tabi ko. Ang sabi ng matanda, hindi daw permanente yung ginawa niyang pangontra, pero may iniabot itong kwintas na bilog sa akin. Hindi ko alam kung ano yung nakaukit doon. Parang may katagapong nakasulat sa ibang lengguwahe. Ang sabi lang sa akin ng matanda ay huwag ko daw tatanggalin yung kwintas na yon sa leeg ko, lalo na daw tuwing matutulog ako, dahil ito daw ang magiging gabay ko. Umaliwalas na ang pakiramdam ko noon, Sir Jupiter. Ang sabi nga lang sa akin ng matanda ay mag-iingat na lang daw ako sa susunod. Nagpasalamat ako noon sa matanda at balak ko pa sanang magbigay ng kahit kaunting tulong sa kanya. Pero tinanggihan niya ako
at sinabing hindi raw po siya nanghihingi ng bayad. Kaya nagpasalamat na lang ako. Bago din ako umalis noon ay itinanong ko sa matanda kung ano ang mangyayari kay Isa at sa kapatid niya. Ang sabi lang ng albularyo ay wala na raw siyang magagawa doon dahil mas pinili daw nitong tahakin yung daan ng kadiliman. Sa oras daw na pumanaw si Isa, anuman daw ang maging dahilan ng pagkamatay niya, ay hindi na raw makakawala ang kaluluwa nito sa mga nilalang ng dilim at mapupunta daw yun sa impyerno kung nasaan din ang kapatid niya. Ito daw ang magiging karma ni Isa. Sa ngayon ay 55 years old na ako at may sarili ng pamilya. Nakapangasawa ako ng isang napakabait at mabuting may bahay at maayos naman yung pagsasama namin. Ang maipapayo ko nga lang sa lahat ng listeners ng channel na ito ay huwag kayong panadala sa matinding galit nyo kung sakaling dumating kayo sa puntong magkaroon sa inyo ng kasalanan ang isang tao. Isipin nyo pa rin muna ang kahihinatnan ng mga gagawin nyo. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng Sityo Bangungot. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ivy. Math teacher po ako dito sa Thailand for 10 years na. 1995 po, nung naging ka-blockmate ko si Edward sa college. Isa sa mga sikat na university ng engineering sa Cebu City. Naging close po kaming magkaka-blockmates. Dahil doon, umamin po sa amin si Edward na meron daw siyang crush. Pinilit namin siyang paaminin kung sino ito. Hanggang sa sinabi na nga niyang, ako raw ang crush niya. First year college pa po kami noon, kaya wala lang po sa akin yun nung una. Hanggang sa umabot na kami ng 5th year, ay sinasabi niyang ako pa rin daw ang kanyang crush. Lagi po kaming tinutukso ng aming mga barkada dahil doon. Di ko po itinatanggi na na-develop na rin ang feelings ko sa kanya kasi matalino siya. Tinamaan na rin po ako. Nanligaw siya sa akin noong 3rd year kami, pero sinabihan ko po siya na mag-usap na lang kami ulit tungkol doon kasi may mga back subjects pa ako. Hanggang sa naging professionals na po kami at may trabaho na. Nagte-text at nagchat-chat pa rin kami sa Friendster noon. Nung 28 years old na po kami taong 2006, tinanong ko siya tungkol sa estado ng relasyon namin kasi pakiramdam ko ay may gusto pa rin siya sa akin. Nakikita kong nagpo-post siya ng mga sweet nothings sa wall ko sa Friendster. Ang ina-expect ko po na isasagot niya sa akin noon ay, di pa ito ang tamang panahon. Pero ang sinabi niya po sa akin ay ikinalungkot ko talaga. Sabi niya po, that was just history, written in the wind. You deserve someone better. Sobra po akong nasaktan sa sinabi niyang yun.
Pero dahil naging abala ako sa buhay ko at sa aking pangingibang bansa, kaya nakarecover po ako agad sa broken heart na yun. Nawala na po ang Friendster at pumalit ang Facebook. Hindi ko po siya inad at ganun din siya sa akin. Di na po ako umasa sa kanya na mapansin ako. Para sa akin, closure na po ang nangyari sa amin noong 2006. July 26, 2017, alas 5 ng hapon. Uwian na galing school. Kumain po ako ng hapunan at bigla ko pong naramdaman na lumamig ang paligid. Sobrang lamig po. Nakakapanindig balahibo ang ginaw na yun. Hindi po talaga pangkaraniwan dito sa Pattaya, Thailand, kasi sobrang init po dito ng panahong yun at wala pong aircon ang kwarto na inuupahan ko. Pinatay ko ang electric fan kasi sobrang lamig ng ibinubuga nitong hangin na lalong nagpakilabot sa akin. Nag-jogging pants ako at jacket pagkatapos ay nahiga sa kama. Kinumusta ko ang aking pamilya sa Pilipinas kasi pag ganitong iba ang pakiramdam ko, iniisip kong may problema sa bahay. Pero mabuti na lang at walang problema ang pamilya ko. Nakahiga lang ako at hindi ako makatulog dahil sobrang giniginaw talaga ako. Hanggang mapansin kong alas 9 na ng gabi. Sa kakascroll ko sa Facebook, nakita ko ang post ng kaibigan namin. Barkada talaga siya ni Edward na naging kaibigan ko na rin. Nanlambot ako dahil gulat na gulat ako nang mabasa ko ang post niyang R.I.P. Edward. Doon ko na naramdamang wala na ang malamig na hangin na nagpapakilabot sa akin. Alam kong si Edward yun, kaya sinabihan ko siya na magpatuloy na siya sa kanyang paroroonan. Sinabi ko rin na hindi ako galit sa kanya. Sinabi ko rin na nasaktan ako sa sinabi niya sa akin noon, pero wala na yun sa akin. Ang tagal na kasi noon. Nagpasalamat din ako sa kanya dahil totoo siya sa nararamdaman niya para sa akin. Mula noon, pinagpapamisa ko ang kanyang kaarawan at kamatayan. Nalaman ko na cancer ang kanyang ikinamatay. September 8, 2021. Nanaginip ako na naglalaro ng hide and seek. Pero kakaiba ito kumpara sa totoong laro. Hindi po parte ng bahay ang pinagtataguan, kundi mismong buong bahay. Namimili raw ako ng bahay na pagtataguan. Pumasok ako sa isang bahay at pinagkakantsawan pa ako ng mga barkada ni Edward. Sa panaginip ko ay tinanong ko si Edward, sabi ko, gusto mo pa rin ako? Di ba wala na yan, matagal na? Ngumiti po siya sa akin at nagising ako na ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Hinalungkat ko ang wall ng Facebook account niya kinaumagahan at nakita ko po ang mga comments ng isang picture niya na posted noong 2009 kung saan ay minimension ang pangalan ko ng mga barkada niya. Nagbibiruan sila doon at sinabi na naghihintay daw po ako kay Edward. Pagkatapos ay puro kantsawan na ang mga nabasa ko doon. Nakalimutan ko na rin na nagsabi rin pala ako kay Edward na
Kung totoong may gusto pa rin siya sa akin, ipakita niya sa abot ng kanyang makakaya. Hanggang isang araw, nakakita ako ng 2 velvet hearts na may nakasulat na I love you sa isang bag na puro abubot ng guro habang naghahanap ako ng rubber eraser para ipambura sa sinosolve kong math equations. October 2, 2021. Meron po akong student dati na feng shui expert at psychic medium. Tarot cards po ang ginagamit niya at sabi niya, lagi raw po siyang nasa tabi ko. Namimiss raw niya ako at sobra siyang nag-aalala sa akin. Mahal daw niya ako. Noong buhay pa raw siya ay hindi niya ako naalagaan. Sinabihan din ako ng estudyante ko na magdasal at ipagpasalamat kung dumating siya sa buhay ko. Simula noon ay lagi na akong nagsisimba para sa kanya at para sa ibang mahal ko sa buhay na namayapa na kagaya ng aking ama. July 2022. Magte-take ako ng licensure exam for teachers or LET. Nag-online appointment ako sa PRC for registration. Walang slots para sa Cebu at Dumaguete. Bohol lang ang meron. Naisip ko na taga Bohol po siya. Ang LET applicant number ko po ay 162259. Ang birthday po niya ay 1-26. Ang graduation date ng PhD ko rin po ay January 27, 2022. Araw pagkatapos ng kanyang kaarawan. September 26, 2022. Pumunta ako ng Bangkok para mag-take ng board exam. Nag-online booking po ako sa booking.com. Nagulat ako nang pag-fill out ko sa booking.com ay nag-autofill yung pangalan niya. Di ko alam kung bakit nagkaganon. Mag-o-autofill lang po kasi yun kapag ang pangalan ay nakabook na doon dati pa. Dito ko po nalaman na lagi niya pa rin akong sinasamahan at ginagabayan. Sa awa ng Diyos ay pumasa po ako sa LET. Uuwi na po ako sa Pilipinas ng April 2022. Sa ngayon, magpo 45 years old na po ako at balak ko na pong sa Pilipinas na magturo hanggang mag-retire. Naniniwala po akong siya po ang destiny at soulmate ko. Kasi lagi po siyang gumagabay sa akin. Kagaya niya, di rin po ako nakapag-asawa. 6 na taon matapos ang kanyang pagkamatay, ay binala kong pumunta ng Bohol para dalawin ang puntod niya. Dati po ay hindi ko matanggap na hindi ako makapag-aasawa. Pero masaya na po ako ngayon kahit mag-isa. Kasi alam kong nandyan siya na laging gumagabay sa akin. Habang nabubuhay ako ay patuloy akong mabubuhay ng masaya. Palagi ko siyang ipagdarasal kasama ang iba pa. Ang tanging hiling ko na lang ay payapang buhay at masayang katapusan ng takbuhin ko sa buhay. Sumpa ng Nunal.
Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Maribeth, taga Quezon City. Hindi ko po alam kung mayroong naniniwala sa kasabihan na kapag ikaw raw ay may nunal na malapit sa mata kung saan daan ito ng luha, palagi ka raw iiyak. Ako kasi gusto ko itong paniwalaan, lalo na nung huling beses akong nakaramdam na magmahal. Mahigit 4 na taon na kami ng nobyo kong si Julius. Valentine's Day noon, taong 2018. Inaya niya akong mag-date. Simple lang ang buhay namin bilang magkasintahan. Masaya na kami kahit nagde-date sa lugawan. Alam ng mga magulang namin ang tungkol sa amin, kaya nakakaalis kami at hindi pinagagalitan kapag gabi na umuuwi. Malaki ang tiwala ng magulang ko sa nobyo ko. Mabilis din nilang tinanggap si Julius dahil bago siya dumating sa buhay ko, nandoon na ako sa puntong ayaw ko nang makipagrelasyon. Nakadalawang boyfriend na po ako at lahat sila ay namatay. Yung una, aksidente. Yung pangalawa, namatay dahil sa karamdaman. Nagkatroma na ako. May nakapagsabi kasi sa akin na dahil daw yun sa nunal ko sa may tuluan ng luha. Hindi raw talaga ako magiging masaya. Ang tagal ng ligaw ni Julius sa akin. Gusto ko siya pero natatakot akong kagaya ng mga nauna ay mawala rin siya sa akin. Ilang beses ko siyang pinagtabuyan dahil sa mga naging karanasan ko. Pero sabi niya, nagkataon lang yun at hindi raw yun mangyayari sa amin. Pinalakas niya ang loob ko hanggang sa maniwala na rin akong baka nga hindi na yun maulit pa. Mahigit 4 na taon na kami at nawala na sa isip ko ang mga masasakit kong nakaraan. Pinalitan niyo ni Julius ng masasaya naming alaala. Hanggang sa isang araw, nag-propose siya sa akin sa mismong araw ng date namin noong February 14. Sobrang saya ko noon dahil sa wakas, bubuo na rin kami ng sariling pamilya. Mukhang tuluyan hanggang nawala ang parang sumpa ng nunal ko sa akin. Yun ang akala ko. Pero sa araw ng practice namin para sa kasal, ang tagal niyang dumating. Medyo kinakabahan na ako noon dahil hindi naman siya yung tao na hindi nagpaparamdam. Palagi siyang nagte-text sa akin para mag-update. Pero nung sandaling yun, wala akong natanggap na text o tawag mula sa kanya para sabihin na malilate siya o kung ano ang dahilan niya. Habang tumatagal ay sobra na akong kinakabahan. Doon na bumalik sa akin ang takot ko na baka mangyari na naman ang bangungot ko sa buhay. Kahit pigilan ko ang pag-iyak, ang luha ko ay hindi mapigil sa pagpatak. Pinapakalma na lang ako ng pamilya ko na naroon din sa simbahan para sa aming practice. Pero iba talaga ang kutob ko ng oras na yon. Pakiramdam ko talaga ay may masamang nangyari sa kanya. Lumabas ako noon ng simbahan para pakalmahin ko ang sarili. Nakita ko siyang naglalakad na papalapit. Nakita ko siya, pero ang pakiramdam ko pa rin ay iba. Sobrang lungkot at sobrang bigat. Lalo akong naiyak nang makita siya
nagtaka pa ako sa ginawa niya dahil nang makita ako, huminto siya at hindi na tumuloy. Sobrang lungkot ng mukha niya, parang iiyak. Tinatawag ko siya pero ayaw niyang lumapit. Basta nakatingin lang siya sa akin. Lumabas na ang ate ko dahil naririnig niya akong sumisigaw. Sinabi ko sa kanya na nakita ko si Julius pero ayaw lumapit. Baka kako ayaw na niya akong pakasalan. Nang itanong sa akin ng ate ko kung nasaan siya, itinuro ko. Nakatayo lang kasi siya sa kabilang kalsada at mula doon ay tinatanaw ako. Nang tingnan ng ate ko, bigla na lang umalis si Julius. Nagmamadali siyang naglakad. Galit na galit ang ate ko at hinabol niya si Julius. Sumunod naman akong umiiyak. Ang nasa isip ko noon, pigilan na ang ate ko na habulin siya pero sa kabilang banda, may umuudyok naman sa akin na habulin si Julius at hingan ng paliwanag. Sa kakahabol namin sa kanya, hindi na namin siya nakita nang lumiko ng kalsada. Hinawakan ko sa braso ang ate ko at sinabing imposible. Baka hindi yun si Julius dahil naisip kong nakamotor nga pala siya kaya bakit siya maglalakad? Sa bandang unahan, nakita namin ang kumpul ng tao na nag-uusyoso. May pagkamarites din ang ate ko kaya dali-dali siyang nakiusyoso. Sumunod na lang ako. Hinawi pa ng ate ko ang mga tao para makalapit sa kalsada. Tapos, bigla na lang umatras ang ate ko at hinatak akong palayo sa lugar. Tanong ako ng tanong kung bakit bigla na lang kaming aalis. Ano ba ang nakita niya? Gusto ko ring tingnan pero nagagalit na ang ate ko sa akin tapos maya-maya umiiyak na siya. Sinigawan niya ako at sinabihan na huwag ko raw titingnan dahil hindi ko kakayanin. Lalo akong nag-isip. Itinulak ko siya dali-daling pinuntahan ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Gumuho ang mundo ko noon, Sir Jupiter. Si Julius ang nakita kong nakahandusay sa kalsada. Walang buhay. Nakita ko ring nasa ilalim ng truck ang motor niya. Hindi na ako nakagalaw nun. Naririnig ko na lang ang ate ko na hinahatak akong palayo sa lugar. Ang sikip ng dibdib ko pero hindi ako makaiyak. Kinakausap ako ng pamilya ko pero hindi ko na sila magawang sagutin. Sir Jupiter, inilibing po si Julius na hindi ko talaga tanggap ang nangyari. Gusto ko ulit hukayin ang pinaglibingan sa kanya. Gusto ko nang sumama. Hinahatak lang ako ng pamilya ko dahil hinuhukay ko ng kamay ang lupang itinabon sa kanya. Hindi na umusad ang buhay ko mula noon. Umabot pa sa punto na sinugatan ko ang mukha ko para tanggalin ang nunal na nagbibigay ng malas sa akin. Galit na galit ako sa nunal na yon. Gusto kong wasakin ang mukha ko. Ilang ulit din akong nagtangkang magpakamatay. Naglaslas ako ng pulso pero lagi akong nahuhuli ng pamilya ko. Sinubukan ko ring magbigti pero dahil nga lagi akong nagpapakamatay, bantay sarado na nila ako. Natatakot na rin sila para sa akin. Kahit anong galit nila sa akin, hindi ko na pinapansin. Pakiramdam ko noon, wala nang kwenta ang buhay ko. Hanggang isang gabi, habang nakahiga ako, naramdaman kong may tumabi sa akin. Naramdaman kong gumalaw ang kama.
talagang may humiga sa likuran ko. Nakatagilid ako noon habang nakikiramdam. Hindi naman kapatid ko ang tumabi sa akin dahil nasa sala pa siya. Walang nagbukas ng pinto para pumasok sa kwarto. Ako lang ang mag-isa na nasa loob ng silid. Naramdaman kong yumakap sa akin ang tumabi sa likuran ko. Hindi ako natakot. Naisip kong si Julius yun. Pero hindi ko siya kinausap. Hinayaan ko lang na nakayakap siya sa akin. Nakaramdam ako ng ginawa dahil doon. Pakiramdam ko ay hindi niya ako iniwan. Nandyan lang siya sa paligid. Binabantayan lang ako. Magmula nang mangyari yun, palagi ko nang hinihintay na magparamdam uli sa akin si Julius. Kaso ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin yun nauulit. Ginagawa ko na rin yung tuwing hating gabi ng Biyernes ay tumitingin ako sa salamin kasi gusto kong magpakita siya sa akin. Hindi ko talaga magawang mag-move on. Hindi ko pa kaya. Binabalikan ko pa ang mga lugar na pinupuntahan namin, pati yung lugar kung saan siya na-aksidente. Pinupuntahan ko rin dahil iniisip kong baka nandoon lang ang kanyang kaluluwa tapos makita niya ako at sumama siya sa akin. Palagi rin akong bumabalik sa libingan niya at kinakausap siya na kahit multo na lang sana ay magbalik siya sa akin. Pero walang nangyayari. Nagawa ko pa siyang sumbatan nang minsan naglasing ako. Sabi ko bakit hindi niya magawang magpakita sa akin kung talagang may kakayahan ang namatay na magmulto. Hanggang isang gabi. Maulan nun. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang magising ako para magbanyo. Nakarinig ako ng yabag sa sala na papunta sa kinaroroonan ko. Kalalabas ko lang ng kwarto noon. Tiningnan ko kung sino ang naglalakad. Wala akong nakitang tao, pero may basa sa simento. Kitang-kita ko dahil binuksan ko ang ilaw para tingnan kasi akala ko kapatid ko. Tiningnan ko pang mabuti dahil baka kako may tulo ang bubong namin. Pero ang tunog ng yabag ay sumasabay doon sa tubig na naiiwan sa simento. Parang bakas ng taong naglalakad na basa ang katawan. Ang bakas ng tubig ay huminto sa tapat ko kasabay ng pagtigil din ng yabag na aking naririnig. Tapos naramdaman kong may kamay na humaplos sa aking pisngi. Malamig ito at basa dahil nabasa ang pisngi ko. Hinaplos din niya ang naghilom kong sugat sa mukha gawa ng pagtanggal ko sa nunal. Naging malaking peklat na kasi yun. Alam kong si Julius ang naramdaman ko ng sandaling yun dahil siya lang ang tanging boyfriend ko na pinagsabihan ng tungkol sa sumpa ng nunal ko. Naiyak ako. Kinausap ko siya at sinabihan na hindi ko pa kayang mag-move on. Hindi ko patanggap na wala na siya. Tapos naramdaman kong humangin ng malamig. Nagtaasan ang balahibo ko. Niyakap ako ng malamig na hangin na may kasabay na bulong. Sabi niya, hindi siya umalis. Hindi niya ako iniwan. Iba na ang boses na narinig ko
pero alam kong si Julius yun. Nakaramdam ako ng tuwa dahil nalaman kong nandyan lang siya. Mula noon, unti-unti akong bumalik sa dati kong sigla. Kasi nasa isip ko, nandyan lang siya. Nasa tabi ko lang. Napatunayan ko pa yun nung isang beses. Pauwi na ako galing sa bahay ng isang kaibigan. Naglalakad ako noon 7:00 ng gabi. May nakasalubong akong lalaki. Huminto siya sa harapan ko at nagpakilala sa akin. Ang sabi niya, palagi raw niya akong nakikita. Malungkot daw ang mukha ko. Inilugay ko pa ang buhok ko para itago ang peklat sa aking mukha, pero sabi niya, hindi ko raw yun ikinapangit. Hanggang sa tinanong niya ako kung pwede raw ba siyang manligaw sa akin. Hindi pa ako nagsasalita para sagutin siya, hindi dahil wala naman akong balak na magpaligaw pa kahit kanino. Pero bigla siyang namutla. Titig na titig siya sa likuran ko na parang may kinatatakutan. Tapos nanginginig siyang nagsalita, sabi niya, nagjo-joke lang daw siya. Hindi naman daw niya alam na may kasama akong boyfriend. Dali-dali siyang kumaripas ng takbo palayo sa akin. Nilingon ko ang nakita niya pero wala naman akong nakita. Ako lang ang taong naglalakad sa kalsadang papasok sa amin ng oras na yun. Napangiti na lang ako dahil doon. Sabi ko, si Julius ang nakita niya. Hindi na talaga ako tumanggap ng manliligaw dahil bukod sa ayaw ko na. Natatakot akong baka may epekto pa ang sumpa ng nunal sa akin kahit tinanggal ko na yon. Ngayon, hindi ko na nararamdaman si Julius dahil na rin siguro sa ayos na ang buhay ko. Naka-move on na ako sa bangungot ng aking buhay. Pero hindi ako nag-move on kay Julius. Kahit hindi ko siya nakikita, alam kong nandyan lang siya sa aking tabi. Hinihintay lang ang tamang oras kung kailan niya ako susunduin. Minsan iniisip ko, bakit ang tagal naman? Gusto ko na rin sumama sa kanya pero naiisip ko pa rin ang pamilya. Ang magulang ko. Kailangan pa nila ako. Ayokong maranasan nila ang sakit kapag nawala ako. Alam ko namang makapaghihintay siya sa araw na magkakasama na kami. Sir Jupiter, nakapagsulat po ako ngayon dahil hindi na ako nasasaktan habang sinasariwa ko ang mga nakaraan ko. Kaya ko nang harapin ang lahat. Nandun pa rin ang trauma ko, pero matatag na po ako ngayon. Marami pong salamat sa Sitio Bangungot. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko para magkaroon din ng pag-asang lumaban ang mga kagaya kong naniniwala sa sumpa ng kanilang buhay. Laban lang po tayo. Muli, maraming salamat.